Pagkatapos naman ng ilang buwang pagkakapaan sa pagitan ng opisina ng Pangulo at ng Independent Commission for Infrastructure patungkol sa plano para sa ICI, nabigyang linaw na ngayong araw ang magiging hinaharap para sa nasabing investigating body. Matapos kumpirmahin ng Pangulo na tapos na ang mandato ng ICI, tuloy nang itinurn over ng komisyon ang lahat ng nakalap nitong datos at dokumento kaugnay ng investigasyon sa Office of the Ombudsman, kasabay ng anunsyong hanggang sa katapusan na lamang ng Marso ang operasyon ng komisyon. Narito ang kabuuan ng balita. Mula ng pinakahuling hearing ng Independent Commission for Infrastructure noong December 15, 2025, naging malabo na ang direksyon ng komisyon pagpasok ng 2026. Ito ay matapos na ring magbitiw sa pwesto bilang ICI Commissioners sina dating Department of Public Works and Highways Secretary Rogelio Singson at Rosana Fajardo at tanging si Chairperson Andres Reyes na lamang ang naiwang miyembro ng komisyon. Sa kabila ng kawalan ng bagong commissioners at pagkahinto ng normal na mga operasyon noong February 6, 2026, nagpasa ang ICI ng 125-day accomplishment report sa opisina ng Pangulo na naglalaman ng mga nagawa ng ICI sa loob ng ilang buwang investigasyon. Ang accomplishment report na ito rin ang inaasahang magiging batayan ng Pangulo sa magiging desisyon patungkol sa hinaharap ng ICI kung magpapatuloy pa ang operasyon o kung bubuwagin na ang komisyon. Habang wala pang resulta ang OP Reviews accomplishment report, nang matanong tungkol dito, sabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tapos na ang trabaho ng ICI. Sa ngayon, kinukumpleto na lamang aniya ng komisyon ang kanilang final report at ipapasa ang mga nakalap na impormasyon sa Office of the Ombudsman o sa Department of Justice para sa kaukulang aksyon. Let us see what else that they can do. But for now, their brief has already been fulfilled. Pagkatapos ng pahayag na ito ni Marcos kahapon, March 12, itinurn over ng ICI sa Office of the Ombudsman ang lahat ng mga dokumentong may kaugnayan sa naging investigasyon ng komisyon sa mga irregularidad at anomalya sa flood control projects maging ang korupsyon sa likod nito. 2 PNP trucks ang naghatid ng 200 megaboxes na naglalaman ng ICI documents. Ang iba may label ng mga lugar, DPWH offices at government project contractors na naimbestigahan ng komisyon. Ngayong Biyernes naman, nakipagpulong si ICI Chair Reyes kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla at ilang kawani ng DPWH kaugnay ng pag-turnover ng iba pang dokumento, hard drives, evidences at submissions ng lahat ng naging investigasyon ng ICI sa loob ng 6 na buwan nitong operasyon. Sa parehong araw, inirekomenda ni Reyes ang pag-wind down ng operasyon ng ICI bilang nakompleto at natapos na aniya ang mandato ng komisyon. Inanunsyo rin ni Reyes na magtatapos na ang operasyon ng ICI sa March 31, 2026 at gagamitin ang nalalabing panahon upang tapusin ang mga administrative process na kaugnay ng pag-wind down ng komisyon. Sa loob ng 6 na buwan, 9 referrals para sa 65 individual ang nairekomenda ng ICI sa OMB para makasuhan, bukod pa sa inisyatibo na pagbuo ng 3 information system na makadedetect ng fraud at iba pang irregularidad sa infrastructure projects. Nakatakda ring isumite ng ICI ang lahat ng mga nasabing dokumento sa DOJ at DPWH. Sa panig naman ng Ombudsman, sabi ni Remulla, hihimayin at bubusisiing maigi ng opisina ang mga naisumiteng dokumento para sa pagpapatuloy ng investigasyon at pagsasampa ng mga kaukulang kaso laban sa mga sangkot sa anomalya. Aniya, magiging eye-opener para sa prosecution ang mga naging findings at rekomendasyon mula sa investigasyon ng ICI. Nanindigan din si Remulla na hindi dito magtatapos ang infrastructure corruption probe at patuloy pa rin binubuo at pinalalakas ang mga isinasampa nilang kaso na karamihan ay plunder at malversation of funds. Bukod sa pagpapanagot sa mga sangkot, pangunahing layunin pa rin daw ng investigasyon ang maibalik sa kaban ng bayan ang mga pondong nakurakot mula sa corruption scheme na ito. Para sa EuroTV News, Mia Layagim sumasaludo sa bawat Pilipino.